Lord! Though hindi man po tayo mag-celebrate ng Father's Day ngayon, babatiin po pa rin natin ang mga father. Ilan po ba sila? May dala akong chocolate dito. Happy Father's Day po. At hindi lang po sa kanilang father, sabi nga sa post ni Pastor, mga tatay na nanay, nanay na tatay. Kagaya ko, kasama ako doon. Di po ba? So, Happy Father's Day po sa atin. So, kanina po, nabasa na po ang ating tatalakayin sa araw na ito na matatagpuan nga po sa 1:3:16. Babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ngayon po, dahil nga po Father's Day, isingit po natin yung mga fathers. Gano'n nga po ba magmahal ang mga father? Na-spoiled po ba kayo ng mga father nyo? Nangi-spoiled po ba yung mga ama? Na kahit na kinasisira na yata ng anak, binibigay pa rin. May mga tatay na gano'n. Ano po? Pero alam po natin na ang ama ay talagang mapagmahal. Amen? Sino man pong ama dyan na kahit na sinasabi nilang masama, marunong din po yan magmahal. Lalo na sa kanyang mga anak. Amen? Father and mother, the same din po yun. Kahit na sinasabi nila yung nanay mo is ganito ganun. Marunong din po yan magmahal sa kanyang mga anak. So, sino nga po ba dito ang may pinakadakilang pagmamahal? Siyempre, sabihin ko rin po ako. Dakila rin po ako magmahal sa aking anak. So, ang tema po natin ngayon, bibigyan ko po siya ng title or The Greatest Love. Ang pinakadakilang pag-ibig. Ayun nga po, tulad po ng kanta natin. Marvelous, wonderful. Yun po ang same meaning ng greatest love. So kung sinasabi po natin na ang ating mga ama, mga ina ay dakilang magmahal, gaano po nila ipinapakita ito sa atin? May mga magulang po na kung nagkasakit ang anak, kunwari kailangan po niya ng kidney. Yung mga magulang, sasakripisyo kanilang kidney para sa kanilang anak. Doon po makikita ang pagmamahal ng magulang sa anak. Kinukuha niya yung kahirapan na para sa anak. Kinukuha ng isang magulang. Yung kakainin ng magulang, bibigay pa sa anak. Yung isusubo na lang, bibigay pa sa anak. Ganun po makikita yung pagmamahal ng magulang sa mga anak. Pero ano nga po ba ang sinasabi ditong greatest love dito sa ating teksto ngayong hapon? Ito po ang greatest love ng Panginoon sa atin. Sa atin na mga kanyang anak. Amen? So, gaano nga ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos na sinasabi dito ni Juan? Gaano po kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Ayon po dito sa ating talata ngayong hapon, sa letter A, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, sangkatauhan. So, ibig sabihin, I give you the number 1. Ang pag-ibig ng Diyos ay malawak. Amen? Hindi lang po ako ang mahal ng Diyos. Hindi lang po ikaw. Hindi lang po siya. Kundi tayong lahat dito. Sa sangkatauhan na ang sabi nga po na dito. Lahat po tayo. Gwapo ka man, pangit ka man, matangkad ka man, maliit ka man. Lahat po tayo ay
Inibig ng Diyos. Wala pong tinitingnan ang Panginoon. Mara ikaw ay kanyang ibigin. So, ibig niya pong sabihin dito, hindi po siya namimili. Kung tayo po, namimili po tayo ng ating iniibig. Ang Panginoon po, hindi po. Sabi niya, inibig niya ang buong sangkatauhan. Kaya ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat po tayo, no matter who you are. Ikaw po ay inibig ng Panginoon. Dahil ang sabi pa niya doon sa Efeso na kahit pa nga po nung makasalanan pa tayo o patay pa tayo po'y binuhay niya. Dahil lang doon po sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Bakit? Sino nga po ba tayo? Para bigyan pa ng alaga ng Panginoon, bigyan ng pansin. Pero ang Diyos nga po natin ay pag-ibig. Amen? So, ano ka man, sino ka man, huwag kang mag-alala kapatid. Mahal ka ng Diyos. Amen? Sabihin mo po dyan sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. So, ganun po ang sinabi ni Juan, na ganun pala ang magmahal ang Panginoon. So, pwede rin po na tinuturuan tayo ng Panginoon na kung paano umibig, paano mahalin ang ating kapwa, amen? Na hindi lang po iisa ang tinitignan mo porket may pera si pastor. Gusto mo na si pastor. Or baliktarin natin si pastor. Porket may pera si Pastor Rapik na lang ang niyayaya sa SM. Hindi po namimili ang totoong pagmamahal, ang totoong pag-ibig, kagaya ng Panginoon. Minahal niya ang buong sangkatauhan. Porket mas maganda na lang yung isa, siya na lang. Pinipili sa mga members, mga ganun po. Hindi po ganun ang totoong pagmamahal ng ating Panginoon na kanyang itinuturo dito sa John 3:16, kundi malawak po ang ating pagmamahal. Nagagayahin po natin yung kung gaano kalawak yung pagmamahal ng Panginoon. Ganun po tayo. Mahalin din po natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? Dahil sabi pa niya doon sa 1 John, mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So kung hindi mo pala love yung kapitbahay mo, hindi mo pala kilala ang Panginoon. So kung tunay ka nga nakakilala sa Panginoon, love your enemy, love your neighbor, amen? Kahit hindi ba nakabayad sa'yo ng utang, amen? Mahalin natin dahil yun pa ang inuutos dito. Ang sabi pa niya sa Efeso, subalit, napakasagan ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen? So, ganun din po sana tayo sa ating kapwa. Spread love. Huwag lang po yung sarili natin. Amen. Amen? Huwag lang po yung sarili natin ang mahalin natin, kundi ang kapwa natin. Lalo pa mga nananampalataya. At doon po makikita na kilala mo ang Diyos. Doon po makikita na ikaw ay may Diyos. Amen? Kung ikaw ay nagmamahal ng iyong kapwa. So ano pa po? Gaano kadakilang pag-ibig ng Diyos? Saan pa po makikita? Sa letter B, sabi niya doon, binigay ang kanyang kaisa-isang anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. So, ang pag-ibig ng Diyos ay nagliligtas, mga kapatid. Nagliligtas po ang pag-ibig ng Diyos. Example na lang po doon sa namatay sa cross, mga kapatid. Yung isa doon, hindi naman po siya believer, makasalanan nga po. Pero the time na sinabi niya sa Panginoon na siya'y alalahanin, on the spot, siya po ay naligtas. Amen? So, ganun lang po ang paraan para po tayo ay maligtas. Tayo pa ay sumampalataya ng Panginoong Jesus ay kaya na tayong iligtas sa kapahamakan.
Hallelujah. So ganito po lawak ang pagmamahal ng Diyos. Ito rin po ay kayang magligtas sa ating mga kaluluwa. Lamang po tayo ay manampalataya sa kanyang pangalan na napakadakila. Sa pangatlo po, ano pa po ang saan po natin makikita o gaano po kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Sabi niya doon sa letter C, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Amen? Kung noon po, inibig niya po tayo nung tayo po'y makasalanan. Hanggang ngayon po, tayo po'y minamahal ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon, makasalanan man tayo noon. Pero, tayo po'y iniligtas. At ngayon po, ikaw po'y nananampalataya niya. The same pa rin po yung pagmamahal ng Panginoon. Walang hanggan. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen? Napakasarap pakinggan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Though sometimes po, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Marami tayong nagagawang kasalanan. But still, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang sabi niya doon sa Jeremiah, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. The same. Kung paano siya nagmahal noon, until now, ganun pa rin po siya magmahal. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Lagi niyang pinapadama ang kanyang pag-ibig. Nung mamatay si Kristo para sa atin, nakikita po doon na mahal po niya tayo. Sino nga po ba ang Ama na ibibigay niya ang kanyang anak para sa iba? Sino po ba ang makagagawa sa ginawa ng ating Ama? Hahayaan mo yung anak mo kapalit ng sangkatauhan. Hindi po magagawa ng isang Ama like us ang ginawa ng ating Ama sa langit, na ibinigay niya ang kaysa-isa niyang anak para sa sangkatauhan, para po tayo ay maligtas. Pero dahil nga po sa napakadakilan niyang pag-ibig, ito po'y nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil sa iyo kapatid, dahil sa iyo sister, dahil sa iyo brother, iniibig ka ng Panginoon, kaya hinayaan niya yung anak niya kapalit ng ating mga kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Pag-ibig ng Yahweh ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Ito po'y nakagagalak ng ating puso. Kung alam lang po natin gaano tayo kamahal ng Diyos, na kung minsan, pinagsasawalang bahala po natin, na kung nagkaroon ka na ng problema, ang sabi mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Natutulog na ang Diyos. But search our heart. Kung gaano ka minahal ng Panginoon. Since ikaw ay sinilang, gaano ka ba iniligtas ng Panginoon? Ang dami na pong nangyayari sa paligid natin ngayon. Gaano kayo nililigtas ng Panginoon? Ang ating mga pamilya, gaano siya minamahal ng Panginoon? Yung nandito po tayo ngayong hapon, tanda po yan,
na tayo'y mahal ng Diyos. Because God will make a way para makapunta ka dito. Tanda po yan. Tanda rin po yan na mahal mo ang Diyos. Amen? Mahal mo ba ang Diyos? Amen. Hallelujah. Kaya yun po ang pakaisipin natin, pakatandaan po natin na kung may nangyayari po sa buhay natin na hindi maganda, huwag po natin iisipin na hindi tayo mahal ng Diyos, kundi isipin po natin yung ginawa niya dito. Ginawa ng ating Ama na binigay niya kaisa-isang anak dahil lamang sa mahal ka ng Diyos. Gusto kanyang iligtas. Ayaw kanyang mapahama. Mabigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tinatawagan ko po ang music team. Ito lang po ang gusto kong iwan sa atin na pakatandaan natin gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Not only in a small circle, pero lahat-lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Lahat po tayo ay niligtas ng Diyos. Lahat po tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Patuloy lamang po tayong manampalataya sa Panginoon. Patuloy kang pumuwi sa Panginoon bilang tanda rin ang pagmamahal mo sa Kanya. Dahil sobra-sobrang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Oh, we thank you, Lord. Ibigay mo ang oras mo para magpasalamat sa pag-ibig ng Panginoon sa araw na ito. We thank you, Lord. We thank you, Jesus, for your love. Salamat, Panginoon, sa pagligtas sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, napakaganda po yung mensahe ng Panginoon. Jesus never give up on you. Hindi ka sinuguan ng Panginoon. Minahal ka ng Diyos nung panahon you are in the worst. Hindi ka minahal ng Panginoon nung panahon na ikaw ay mabait, mabuting tao. Pero nung ikaw ay makasalanan, you are in the worst thing in your life. Jesus never give up on you. Yung pagmamahal na yan ng Panginoon, wala siyang pinili, wala siyang itinangi. Sometimes, yung pagmamahal ng tao, nakagawa ka lang ng hindi maganda, nasaktan mo lang ang damdamin ng tao, give up na siya. But Jesus never give up on us. Na kahit na noong tinanggap natin yung pagmamahal ng Diyos, at kung tayo'y naging pasaway na anak ng Diyos, that love will lead us bring back to God. That love will lead us bring back to God. Hindi hinahayaan ng Panginoon na tayo, ikaw at ako ay mapahamak. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Whatever it takes, gagawa at gagawa at gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang ikaw ay maibalik sa kanyang presensya. Because of that love, that love, that love, that love will lead us bring back to God. Hallelujah. Oh, minsan pa natin sabihin sa Panginoon, I love you. Ilang beses ka mang matapat, ilang beses ka mang manlagig sa paglilingkod, sa pagmamahal mo sa Panginoon. At dahil mahal ka ng Panginoon, that love will lead us bring back to Him. That love will lead us bring back to worship God. That love will lead us bring back to glorify the name of God. Hallelujah. Kaya nga, ako'y hindi naniniwala sa salitang backsliding. Hindi ako naniniwala sa salitang backslider. Because kahit anong mangyari sa buhay ng isang tao, yung pag-ibig ng Diyos, muli kanyang ibabalik para sambahin at purihin mo ang Panginoon. Salamat po Diyos for that kind, wonderful love na ipinadama mo sa akin, Panginoon. Ng pag-ibig na yan, that love will lead us bring back to God. Panginoon, salamat sapagkat hindi mo kami sinukuan. Even to the worst time, worst moment in our lives. Na kahit kami na yung pinakamasamang tao sa tingin ng tao, hindi mo pa rin kami sinukuan. Minahal mo pa rin kami, Panginoon. At yung pagmamahal mo na yan, binalik mo kami sa iyong presensya.
Ibinanig mo kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming purihin. Lord, help us na ikaw ay mahalin din namin ng tunay na whatever it takes, hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon. Pagpalain mo yung lingkod na siya mong ginamit to deliver your message. Hayaan mo, Panginoon, ng pagmamahal mong yan, patuloy naming maramdaman, patuloy naming maranasan sa panaraw-araw naming pamumuhay. Dakilang Diyos, continue na hipuin mo ang aming mga puso. I-melt mo ang aming mga puso, Panginoon. Palambutin mo ang aming mga puso. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong salita. And as we leave this place of worship, O God, let your love continue to manifest in our lives. And continue also to bless your servant whom you are used to deliver your message this afternoon. Continue to give her anointing, more knowledge, understanding of your word. We give you all the glory. We give you all the honor. Salamat ng marami. In Jesus Christ, may pinimay pa rin. Amen. Palakpakan natin ang malakas sa Panginoon. Hallelujah.